Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking bagong videos. Kim Pao, matatag pa rin kahit sa kabila ng intriga. Magkakaroon nga ba ng demolition job sa Kim Pao? Ang buong detalye, alamin! Ngayong oras, matindi na talaga ang sigaw ng mga fans sa sikat na tambalan ng bansa na Kim Pao. Maugong ang pangalan ng dalawa sa social media dahil na rin sa mga isyong kinaharap ng tambalan. Dahil nga sa sunod-sunod na pag-link ng pangalan ni Paolo Abilino sa iba't ibang personalidad, nababahala na nga ang mga fanny sa usapang demolition job ng dalawa. Ayon sa chika, posible kayang magkakaroon ng demolition ang love team na ito kung patuloy na magkakaroon ng issue sa dalawa. Dahil na rin sa pag-alarma ng mga fanny, sa comment section ng mga balita ay todo suporta talaga ang mga fanny na ipagtanggol sina Kim Chiu at Paolo Abilino. Ayon sa mga komento ng mga fanny, hindi sila papayag na mawawala ang Kim Pao dahil napamahal na sa kanila ito. Marami din sa mga netizens ang nagsabing toxic raw ang mga fanny ng Kim Pao dahil makikipag-away talaga kung mapag-usapan ang kanilang idolo sa ibang artista. Hindi naman raw maganda na papalitan ng bagong kapariha ang Kim Pao dahil sila talaga ang bagay na magtatambal sa mga proyekto. Sa paglakas ng kanilang fandom, pilit din silang sinubok ng panahon na mas lumala pa ngayon sa social media. Pero hindi talaga nagpapatinag ang mga supporters ng Kim Pao na ipakita ang suporta kina Kim Chiu at Paolo Abilino. Ayon pa ng mga netizen, kahit anong mangyari ay ipaglalaban nila ang iniidolo hanggang sa huling laban. Ang Kim Pao lang talaga ang nagpapakilig at nagbibigay inspirasyon sa kanila, kaya hindi na masusukat ang pagmamahal nila sa sikat na love team na ito. Hindi naman raw talaga masisisi ang mga tao kung bakit ipinaglaban nila ang Kim Pao sa mga intriga. Nitong nakarang araw nga ay nagsilabasan nga sa social media ng mga na-link kay Paolo Abilino tulad ni Jewel Mitch. Sa inilabas na pahayag ni Jewel ay napag-usapan nila ang nakaraan niya na sinabing close niya si Paolo Abilino noon. Pagkatapos ng kanyang pahayag ay marami sa mga netizens ang tila kino-question ang statement na ito. Ilan sa mga maaanghang salita na binitawan ng mga netizens ay ang paggamit umano ng pangalan ni Paolo Abilino para makabalik sa showbiz. Pero ayon naman ng mga tumatanggol kay Jewel, walang kasalanan ng actress na ito dahil hindi naman ito sinabi na magkakaroon sila ng proyekto together. Marami din sa mga netizens ang sumang-ayon sa pahayag ni Jewel na sinabing believe sila sa actress na ito dahil nagbigay lang naman ito ng pahayag at wala siyang intensyon na balikan ang nakaraan. Maalalang busy sa buhay pamilya si Jewel at naging successful naman sa kanyang goal sa buhay. Kaya walang rason na magkabalikan sa mga isyu noon. Ayon naman ng mga fans ng Kim Pao, basta pangalan na ang nakataya sa Kim Pao ay talagang magkokomento sila lalo na kung may mga pambabatikos ito sa kanilang idolo. Marami naman kasi ang proud sa Kim Pao ngayon dahil napansin nila ang kaligayahan sa mga projects nito na ginagawa. Maalalang naging matagumpay ang ilang araw na taping nila sa Cebu at pinag-usapan ang kanilang naging stay sa lugar. Nag-trending ang mga eksena ng The Alibi pati na ang mga pakulo ng serye sa lugar. Usap-usapan na talaga ang pagdoble ng karakter ni Kim Chiu na bagay na hinangaan siya ng mga netizens. Sana raw magagawa ito ng tama ni Kim Chiu na sa tingin naman ay kaya niya ito. Wala na raw dapat pang patunayan ng Chinita Princess dahil nakita na ng mga fans ang kanyang talento sa acting at maging sa hosting. May mga netizen pa ang nagsabing sana ang Kim Pao ay mabibigyan pa ng mga bigating serye tulad ng The Alibi. Inihayag nga nila na isang malaking proyekto nga ang The Alibi sa taong 2025. Ito ang handog ng ABS-CBN para sa mga taong nagmamahal kina Kim Chiu at Paolo Abilino. Answered prayer nga ito para sa mga fans na ginawa ng paraan ng Kapamilya Network na magkasama sila sa isang serye. Great job nga raw sa dalawang kapamilya stars na ito dahil sunod-sunod ang pagkilala sa kanila. Hindi magtatagal ay maipalabas na ang serye nila sa ABS-CBN. May chika pa nga na posible itong maipapalabas sa buwan ng August this year. Pero dahil na rin na mas pinadali ng production ang serye ay baka magkakaroon pa ito ng adjustments. Hindi naman talaga makapaghintay ang lahat sa mga cast ng Kim Pao serye. Kabilang na si John Arcilla, Sam Milby na kilala din sa kanyang karakter, mabida man o kontrabida.
Plus pasabog pa ang pagbabalik serye ni Sofia Andres sa ABS-CBN. Hindi naman nagpapahuli ang pagbabalik teleserye ng actress at singer Shaja Padilla na ngayon pa lang ay pinag-usapan na ang kanyang pagbabalik sa TV. Puro di kalibre talaga ang mga nakalinyang cast sa The Alibi. May mga netizen nga nagsasabing tinambakan nga ang The Alibi ng mga veteranong artist ng ABS-CBN. May mga nagsabi talaga na kumpletos recados ang mga cast ng bagong serye at bagay lang na mapapasama sa biggest pasabog ng Kapamilya Network. Kaya marami sa mga fan ngayon ang nag-aabang sa bagong update ng Kim Pao dahil full support sila nito. Sa kabilang banda naman ay kitang-kita at ramdam na ramdam ang nervyos ng TV host actress na si Ann Curtis sa grand media launch ng bago niyang serye sa ABS-CBN na It's Okay Not to Be Okay. Ito ang Philippine adaptation ng hit Korean drama series na pinagbibidahan ng mga K-pop stars na sina Kim Soo-yeon, Soo Ya-ji at Oh Jung-si. Bibida naman sa Pinoy version si Ann Curtis kasama ang dalawa niyang leading men na sina Joshua Garcia at Carlo Aquino. Ito ay mula sa direksyon ni Mi Cruz Alviar. Ayon pa sa pahayag ni Ann Curtis, sa totoo raw ay matagal siyang napao sa serye dahil nga matagal na siyang hindi umarte. Meron sa kanya ang tinatawag na jitters. Pero inamin niyang marami siyang natututunan sa seryeng It's Okay Not to Be Okay. Nang mapanood nga raw niya ang kanyang pinaghirapang proyekto ay alagang roller coaster of emotions ang kanyang na-feel. Sa tagal raw na kinunan nila ang proyekto na umabot lang naman ng isang taon na maipalabas na sa TV. Sa kabila ng kanyang nervyos ay kasunod naman nito ang kasiyahan. Kahit nga raw isang adaptation ang latest project ni Ann Curtis sa ABS-CBN, ibang flavor pa rin ang matitikman ng mga manonood sa bawat episode ng kanilang serye. Mapapanood ang It's Okay Not to Be Okay simula sa July 18 sa Netflix, July 19 sa I1TFC at July 21 sa Kapamilya Channel, Jeepney TV at TV5 naman tuwing 8:45 PM. Dahil dito ay marami sa mga fans ni Ann Curtis ang excited na sa bagong serye niya sa Kapamilya Network. May mga fans niya ang nagsabing iba talaga ang naging rehistro sa camera ni Ann Curtis sa pagsisimula ng kanilang poster at maging sa unang teaser ng serye. Nakita raw nila kung gaano nagalingan sa acting na umangat pa raw sa tunay na series nito. Kaabang-abang talaga ang mga magaganap na teleserye sa paniguradong pag-uusapan sa social media. May mga netizen naman ang proud kay Ann Curtis dahil na rin sa sunod-sunod na pagkilala sa kanya. Sa latest balita, nakuha ng actress na ito ang Best Female Award of the Year sa kakatapos lang na 53rd Entertainment Awards. Kaya ngayon pa lang ay naghintay na ang lahat ng mga viewers sa pagbabalik TV ng sikat na actress at TV host na ito. Kayo, ano ang masabi nyo na matatag pa rin ang Kim Pao sa mga intriga? I-comment na kung proud ba kayo sa kanila at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.